Good morning, everyone! Kumusta yung eyesight natin? Ngayon may idea na kayo kung anong pag-uusapan po natin tungkol sa mata. Matagal-tagal na rin naman tayong hindi nag-usap tungkol sa ating eye health. Ano po? Si Alvin Chico po ito. This is a taped episode of Thank You, Doc. Siyempre tayo kumpleto kung wala si Ate B. Bernadette Sembrano Aguinaldo. Good morning, si Ate B. Tumatanda na tayo. Magandang umaga po. Ito may grado nga to eh. Sumuot ko yung may grado. Pambasa, no? Habang tumatanda daw ay tumataas ang grado, no? Ano nga bang grado ng mata ninyo? Tamang-tama kasi napakagaling po ng panauhin natin ngayon. Paborito po namin ni Vinto noong kabataan pa namin, oo. At habang naglalabuan na ang aming mga mata, si Doc pa rin ang aming pinupuntahan. Doc Bobby Ang ng Asian Eye Institute. Doc Bobby, magandang araw po sa inyo. Hello, hello. Doc Bob. And Ano nangyari? listeners, good morning to everybody, and I'm here to share with you whatever knowledge we have about eye care. Tama, oo. Pasamantalahin po natin dahil si Doc po ang superstar ng Asian Eye. Hindi mo, Diyos ko po Lord, bago ka makakuha ng appointment kay Dr. Bobby Ang, Diyos ko po, ang tagal mo na antayin mo dahil marami po siyang kliyente, ang daming nakapila po kay Dr. Ang, ano po. Pero si Dr. Ang, makikita niyo naman siya sa Asian Eye. Which branch of Asian Eye do you service, Doc? All branches? We have several branches. The main branch is in Rockwell Center, so I spend 5 days a week in Rockwell, and then Okay. 1 day in Trinoma, Wednesdays, but the rest in Rockwell. So it's best to go to Rockwell para makita. Yun naman kasi ang main ng Asian Eye dyan sa Rockwell. But for today, we're going to talk about refractive surgery. Refractive. Ano ibig sabihin pag sabing refractive? Ano ibig sabihin nun, Doc? Ang grado kasi, grado ng mata, tawag doon error of refraction. Ang refraction sa Tagalog, paggagrado ng mata o ng salamin, no? So, lahat ng tao may konting grado. So, whether 25, 50, 100, 500, 1,000, tawag doon error of refraction. And kami, like ako, specialist in treating errors of refraction. So, tawag sa field namin, refractive surgery. No? Opo. So, ng grado mo, grado pag malapit at grado pag malayo. Di ba magkaiba yun? Grado pag malapit, grado pag malayo? Okay, so 4 na klase kasi ang grado. Medyo magulo 4 na klase. Isa, myopia or nearsightedness. Myopia or nearsight, as the word says, nearsight. You can see near, pero malabo yung far. Di ba? Yan yung sa Filipinos, that's 90% of the population. Malabo yung driving, malabo maneho, manood ng TV, pero malapit sa reading. So pag nagsalamin ka for far, malinaw na magmaneho. Yan ang nearsightedness or myopia. The second type is hyperopia or farsightedness. Ang nearsightedness, ang grado minus. So for example, 200 grado mo, minus 2 or minus 2.00, 200 tawag namin doon. Kaya pala may nakita kang may negative. minus o may plus. Oo, yes. yun pala yun. Yun Binigyan pala ka ng yung reseta ng grado. Hindi ko alam yun, Oo. So, ang hyperopia or farsightedness, nakafocus yung mata mo sa far. So, ang grado nun plus. Okay? So, ang plus grado, medyo kita mo yung far, pero hindi sharp. So, may grado ka rin for far. Pero pag nilagay mo yung salamin, mas sharper. Now, may pangatlo, tawag doon astigmatism. Ang astigmatism, distortion. So, yung cornea mo, oblong. So, ibig sabihin, no, a little bit of grado na nearsightedness, pero irregular yung cornea mo. No? Oblong. So, pwedeng nearsightedness with astigmatism, farsightedness with astigmatism. So, kombinasyon yun. Okay? Pang-apat na grado, presbyopia. Ang presbyopia means as you grow older, beyond 40, humihina yung reading mo. So, Ayun. Ayoko yan. Ganyan ang gusto ko. So, kaya yung mga tao na never nagsalamin buong buhay nila, pagpalo nila ng 40, 42, 45, nahirapan din sila mag-read. So, kailangan din ng reading glass. Tawag doon presbyopia. Now, may mga tao na nearsighted na sila, may astigmatism pa sila,
at lampas 40 pa sila. So tatlo yung kombinasyon ng grado nila. Myopia, astigmatism, presbyopia. So kaya yung grado, yung salamin noon, tawag doon progressive glass, di ba? Kasi may malayo, may malapit. Yun ang single vision glass pang isang direction lang. So maraming iba-ibang klaseng errors of refraction na tinitreat ng mga refractive surgeon. Nandun ako sa presbyopia. Yes. Dati kayang-kaya kong magbasa ng yung malapit. Ngayon, Dok, nahihirapan akong magbasa sa cellphone. Yung malayo, walang rin, nagdadrive pa ako, di ba? Okay naman. Yes. Yung pag nagbasa, yung maliliit na characters, hindi ko na, kung walang salamin na ganito, hindi ko na mababasa. So, presbyopia yun. Yes, presbyopia yun. That can be on its own, presbyopia lang. Ibig sabihin, malinaw yung far mo, kagaya sa'yo. Or may grado ka konti sa far, grado konti sa near. Combination naman yun. So, may combination at meron yan. Yung far ko wala pa. So, the last time I was checked, okay pa ako sa far. Yung problema ko talaga yung basa, yung hindi mo mababasa. So, it comes with age. Correct. That comes to everybody with age. Usually beginning 40 and above. So, pag 45 mo na, sumasakit-sakit na ulo mo dito nang nagpipilit ka magbasa kung hindi ka magsalamin. Oh. Nothing to do with sorry, nothing to do with an ailment. Kasi sabi ng iba, pag may diabetes ka naman, nalabo din daw ang mata mo. So iba pa 'yon, ibang category pa 'yon. Iba pa 'yon. Hindi 'yun error of refraction, hindi 'yung grado issue. Iba 'yung mga diabetes, cataract, glaucoma, iba 'yun. Sakit talaga 'yun. Ito hindi sakit. Ito hindi namin tinitreat kasi ang errors of refraction as actual disease. Parang trait lang ng mata mo yan. So, kaya kami, mga refractive surgeon, meron kang spectrum of options to treat. Merong non-surgery and may surgery. Ayun. Yan yung okay. Anong tawag mo doon sa related sa diabetes? Topic din natin diabetic. Diabetic retinopathy. Kasi retinopathy. Correct. Kasi retina ang sinisira ng diabetes tsaka cataract. So, dalawa ang effect. So, hindi natin yung pag-usapan today. Hindi natin yung pag-usapan today. Not yet. Hiwalay natin na topic yan. Ibang araw yun. Go ahead. Sige. Go ahead, Ate B. Total, Doc, nasimulan mo na yung iba-ibang treatment ng mga refractive issues, no? Ano yung pinaka-conservative na approach kapag tayo po ay nanlalabo ang mata? So, yung spectrum, kagaya ng sabi ko, may spectrum of options. So, yung pinaka-conservative, non-surgical yon. Walang operasyon, walang laser, wala. Eyeglasses and contact lens. Kasi eyeglasses, punta ka ng optical shop, optometrist, susukatan ka, kay nearsighted, kay astigmatism, kay presbyopia, mayroong salamin para dyan. Ngayon, the other option is a contact lens. May salamin for far lang, may salamin may astigmatism, may salamin na presbyopic na parang multifocal, meron na namang options para dyan. So, kung ayaw mong magpagawa ng anything at gusto mo lang na nagsusuot ka ng salamin or contact lens, okay lang yan kasi viable options yun. Pero marami kasing pupunta sa amin, ayaw na nila magsalamin, masakit na yung contact lens sa mata, namumula, so naghahanap sila ng surgery option. Yeah, lalo na kung active ka, hassle rin yung salamin, di ba? So I guess may mga pros and cons, no? Correct. Yung number one na sinasabi sa amin ng patient, kaya hinahanap na kami, is ayaw na nila magsalamin because nahihirapan sila or mahal din naman mahal magpagawa ng salamin ngayon eh. It's not cheap now to wear glasses. So kung kakapagawa nila every year ng salamin kasi nagbabago, over 5 years, is the same price as having a laser treatment. So, gusto nila magawa na lang, parang ganun. So yung mga tao, iba-ibang motivation. Iba naman, mahilig mag-sports. Iba mahilig mag-drive. Yung mga mahilig mag-dive. Mahilig mag-motorsiklo. Yung mga ganun. So, maraming motivation. Pero most of it is for convenience. So, talagang gusto nila convenience. Ako naman ang dahilan ko, yung salamin ko, Dok, palagi ko nauupuan o nawawala. So dapat siguro surgery na po. So sinong eligible sa surgery? But naalala ko may guest kami dati from Asian Eye. Parang not everyone naman is eligible to do halimbawa yung sinasabi mo operation kanina, laser.
O Mm. LASIK, Yes. ano po? May Correct. binabagayan ba yun, Doc? Correct. Kasi lahat ng bagay, merong criteria para pumasa. So, yung options, halimbawa, tapos ka na sa glasses and contact lens, ang tanong sa amin, meron ba tayong magagawa para hindi na ako magsalamin? Mm. So, laser surgery is, yung pinaka-popular is LASIK, tapos may PRK, Mm. tapos may lenticule. Tatlong klase kasi. Parami yung option, no? Oh. Pero sa laser surgery, ang pinakamaraming tao sa buong mundong nagpagawa ng laser surgery is LASIK. Kasi since 30 years ago or more, marami nang nagpa-LASIK, like 40, 45 million or 50 million people all over the world. Or So more yung pa nga. LASIK is a form of laser. Correct. LASIK is Very common na laser siya. in situ keratomelusis. Ibig sabihin nun, we cut a flap. May flap kaming gagawin. May flap, may parang ganyan. Tapos ile-laser, mabalik yung flap ang takip. Ganun lang. Simpleng-simple. And very safe now kasi all laser bladeless. Dati kasi, nung nagsimula ito 30 years ago, meron kaming metal na pang-cut ng flap. Oh my para gosh. laser. Oo. Pero safe pa rin yun. Pero nagkaroon ng another laser called femtosecond laser to cut the flap. Naging bladeless, naging safer, naging more painless, naging easier for the patient. So talagang nag-improve yung technology na gumanda ng gumanda. Kaya maraming mahabang track record in the world. LASIK, kaya yung mga pupunta sa amin, gusto ko laser, ibig sabihin nila LASIK yun. Ayun, yun. Buti hindi clarify mo. Akala ko magkaibang procedure. So LASIK is a form of laser. For presbyopia, take my case. Ano, so sabi ko, nahirapan ako sa malapitan. Pwede ba yan sa LASIK? O hindi Yes. ibang procedure dapat doon? So yung LASIK, no, yung laser, it will fire, titira siya sa cornea para bawasan yung kapal ng cornea tsaka yung shape, ayusin. Ngayon, yung laser machine, meron siyang program, meron siyang software program, parang Word versus Excel versus PowerPoint, di ba? Merong So, yung laser machine mismo, meron siyang program na tinatawag na wavefront optimized. Ibig sabihin nun, nililinis niya yung wavefront ng mata, kinikinis niya para luminaw yung malayo. So, merong isang program na ganon. Tapos, meron kaming isang special program na tawag SupraCore para naman sa reading. So, para magkaroon ka ng reading. So depende na yan. Yes, kung ano yung Gusto ko babagayan sa'yo. So, first is kailangan kang pumunta sa Rockwell, isi-screen ka namin. So, kung bata ka, below 40 ka, doon ka sa wavefront optimized. Kasi kailangan mo lang yung malayo eh. Oo. Diba? Pero pag lumampas ka ng 40, i-check namin kung wavefront optimized na. Baka gusto mong far lang or yung SupraCore para may reading. Testingin ka namin. So may option ka, depende sa age group. Yes. Ano ako, ilagpas na ako ng 50. O di kailangan na, kasi ang SupraCore na presbyopia LASIK, 40 to 60 years old. Yung wavefront laser, 18 to 40 years old. So, 18 to 40, para sa malayo, 40 to 60, pwedeng pumili ka kasi may tao na gusto lang nila malayo, malinaw eh. Okay lang sa kanila mag-reading class. Di ba? Nag-golf sila parate, di ba? Mga ganun. Kaya lang gusto nila. Yung iba naman, hindi. Gusto ko, makaka-cellphone ako, makaka-laptop ako. Yun ang trabaho ko. So, SupraCore ginagawa namin. Bakit So, hindi na lang lahat? Hindi, kasi hindi yung mata natin, yung optics ng mata, hindi siya pwedeng maging perfect for far and near after 40. So, may isang mas malakas, may isang mas mahina. Ganon. So, nilalaro namin yun. Titimpla, kumbaga titimpla para makakuha ka ng a little far, a little near. Pero hindi pwede isang matang equal yung far and near. Walang ganon. After 40. Pero both eyes yun, do. Or both isa yun, isang, hindi ba pwede isa lang muna, manigurado ka, tapos next time naman yung isa, o hindi, sabay gagawin yan.
Usually, it's 10 minutes per eye, painless, bloodless, and mabilis lang. Kaya mabilis ang recovery. Ang Hmm. ginagawa namin is kung lampas kang 40, tinetest namin kung pwedeng isang mata mo malakas sa FAR, isang mata may reading, para Oh. matulungan siya. Ganon. Saka mabilis lang ba? Akala ko, mako-confine ka. Wala. Outpatient, tapos na kaagad. Uwian na after 30 minutes. Uwian na. Ah, Pero can you so So, drive after the mabilis na. operation? Pwede ba mag-drive agad o wag muna? not the first 1 to 2 days. So, syempre, may Ah. recovery period. Pero, ang Ayun. LASIK kasi, hindi masakit, mabilis gumaling. Kaya, Oo. in 1 to 2 days, pwede ka na magmaneho, malinaw na yung FAR mo. Recovery Oo. is really fast. Tsaka walang pain pa nga mga patient. Parang, okay, ganun lang pala yun. Okay, uwi na ako. Oo. Pero Pero it's not even the newest, di ba? I mean, hindi yan yung bago. Dati na yung technology. Dati Meron na pang yan, but bago dyan. correct. Yung mga laser kasi, parang cellphone yan eh. Dati pa naman yung cellphone, pero paganda ng paganda. Ayan. Unang-una, accuracy now is very high. So pag nag-LASIK kami, dati 90% chance of 2020. Ngayon, nasa 95 to 97% chance na tayo 2020. So, sino ba naman hindi matutuwa nun, di ba? Kahit sinong Yeah. pupunta, ang Mm. taas-taas ng chance na malinaw. Tapos, Mm. safety-wise, very rare na yung complication ng LASIK. Kaya, mga tao, hindi sila nag-hesitate. Kasi, ngayon, yung mga pasyente ko, yung mga nanay, tatay na ginawa ko 20 years ago, dinadala na nila yung mga anak nila. Kasi Oo. their experience for the past 20 plus years has been very good. So, Mm. syempre, alam nila na, ganun lang pala yun. Daling ko na yung anak ko, huwag ka na magsalamin, huwag ka na mag-contact lens. Ganun na sila ngayon. It's the trust, Doc, sa pangalan na Dr. Robert Ang. Sa totoo lang, no, may elementong ganun na may trust Opo. na sila kay Bobby. Kaya sila Sanay na pabalik sila sa Bobby. akin. Opo. Oo. Eh, taka mo nasabi mo, makina, di ba? So, anong Yes. papel ng surgeon kagaya mo kung makina naman pala na lahat? Ano pang natitira sa'yo doon? Ang pinaka-importante kasi dito is the judgment call before surgery. Kasi pag ni-screen, parang tayo, halimbawa, ini-CG ka or tinest puso mo, syempre merong testing yan para malaman, kamusta ito? Pwede ba itong gawa ng angioplasty? Pwede ba itong hindi? Delikado ba? Yun yung role namin is to screen you for safety. Kasi Okay. hindi naman lahat ng tao pwede. Okay. Sa totoo lang, hindi lahat ng tao pwede. So kung lahat ng tao ginagawa ng isang doktor, parang kailangan mag-isip ka bakit hindi naman, parang ano lang yan like anything else, there are certain individual traits na may more risky than others. And that comes with the testing and the experience of the doctor. Kasi hindi naman tayo naghahabol na lahat gawin natin, di ba? Ang gusto natin, lahat ng gawin natin masaya. Yung pinaka-importante kasi sa akin, lahat ng gawin masaya. At kung bumagsak sila, halimbawa lang, there's a 5 to 10% chance na hindi swak na swak sa yung LASIK Meron kami nakikitang doubtful test or something. Meron kaming next solution para dyan. Hindi na laser. Hindi na laser. Kasi yung mga laser, may risk yun na pag tinira mo, after many years, baka mag-change yung shape ng cornea kasi pinanipis mo Oo. So, pag humina, yung gusto mo matibay siya for the rest of your life. Pero kung hindi tayo maingat, syempre, we put the patient at risk na mag-change yung grado after 10, 20 years, di ba? So, ayaw natin yon. So, kung hindi ka bagay sa laser surgery o sa LASIK, merong next step. Tawag doon ICL, implantable collamer lens, or sa layman's terms, implantable contact lens. So, merong contact lens na pwede kaming ilagay sa loob ng mata. No? So, ito yung, actually for the past 5 to 8 years, ito yung pinaka-next the best na mga tao all over the world, they go for. Bakit ganon? Kasi number one is pag binabawasan mo o nile-laser mo yung cornea, whether for LASIK, for PRK, for SMILE, no? Kahit ano, binawasan mo yung kapal. At pag binawasan mo ang kapal ng isang bagay, ninipis at hihina. Di ba? So, may mga tao na, hindi, ayaw kong galawin mo yung cornea ko.
Oo. So, nilalagyan lang namin ng contact lens sa loob. So, pag nilagyan ko ng contact lens, hindi nagalaw, wala kaming binawas sa mata. So, Ah, safety-wise, higher siya safety-wise. Kasi hindi binawasan yung mata mo eh. Di ba? oo. So, Yes. number one is patients who are more maselan sa safety, doon Mm. kami sa ICL. Mm. Number two, the higher the grade, the more bawas sa corneal tissue. And over the past 25 years na ginagawa ko ito, nung 25 years ago, kahit 1,000 grade, tinitira namin yun. Di ba? Oo. Binabawasan namin, Oo, gano'n-gano'n. 1,000. Oo, 1,000. Nakita namin na after 20 years, humina yung cornea ng ibang tao at bumalik yung grado. Di ba? Mm. Kasi that's how you know na people age, people change eh. So Yes. na-realize namin na ay, hindi pala dapat magbawas Mm. ng ganyang karaming corneal tissue. So ngayon, Oh. ang limit ko, personally, sa practice namin, 500 grade. If you are 500 and below, most likely, safe ang LASIK sa'yo and we proceed. Mm. If lumampas ka ng 500 and above, masyadong marami na yung babawasin nating cornea. Mm. So, the safety tilts towards ICL kasi ayaw mong magbawas ng marami. So, yung implantable contact lens ngayon, mas safe siya kasi ayaw natin magbawas. At yung ICL, kaya niya kahit up to 1,800 grade. Imagine mo yung 1,800 Wow, grade. 1,800. Parang Grabe. blind na yun ah. Correct. And up to 700 degrees of astigmatism na well beyond the kakayahan ng laser or beyond the safety limits of laser. So ayaw natin kasing risk. Alam mo yun, ano tayo eh, pagkausap kong magulang ng isang bata, ayaw nating magre-recommend ng something risky, di ba? So ito, less risk, ito, more risk. So we have to present the option to the patient. Doc, yung LASIK, one time, kaya yung iba, one time, big time ba yan or uulitin din sa lifetime ng isang pasyente? So, ganito yon. Ang natutunan namin over 25 to 30 years is number one, everybody grows old. So, as we grow old, even if hindi ka nagpa-laser, nagpa-opera, nagsasalamin ka lang, alam mo yun na every few years, nagbabago yung grado mo. Diba? Kaya palit ka ng palit ng salamin eh. So, ang na-observe namin is sa laser surgery, bumagal yung pagtaas ng grado mo. Mas hindi na grabe tumaas. Kung magbabago man yung grado, karamihan ng patient namin, after 10, 15, o 20 years, nagbago. Pero hindi na bumalik yung dating grado. For example, nanggaling siya sa 500, hindi na babalik yung 500 niya. Siguro may bumalik na 100 na grade after 15 years, di ba? So, may choice yung patient. Choice 1, magsalamin na lang siya for the 100 grade. Total, konti lang yan. Choice 2, ite-testing namin siya kung pwede pa namin i-laser at bawasan yung corneal tissue. Kasi pwede namang bawasan pa yun eh, kung makapal pa. So may pang-testing din kami niyan sa Rockwell. So kumpleto kasi test namin eh. And if hindi na pwedeng mag-laser pa, ang choice niya is magsalamin or pwede siyang magpalagay ng ICL, doon sinasabi kong implantable contact lens. Kasi hindi nga kailangan bawasan eh. So dumami na yung safe options ng pasyente. So aside from ICL, ano pang makabago? Before I ask, because I'm going to ask you about the price, I hope you don't mind if I ask Sure, about the no price. problem. Importante sa ating mga kababayan yun. Ano to, prepare for it. Ano pang ibang kasi makabago? Actually, yung pinakabago ngayon, parang kumalat all over the world na increased safety and better results, yung ICL. So ako kung halimbawa, may isang pasyente dyan na nag-iisip, gusto ko magpa-laser, gusto ko magpa-ICL, syempre yung ICL yung number one. Ang kalaban mo lang nga nun, as you said, is mas mahal kasi siya. Diba? So, if we want to ask about price, no? Yes, Kasi yes, please. ang laser surgery, usually in a good center na maganda yung quality, usually mga 50 to 60,000 per eye. Yun yung laser eye surgery. Pero kung
kung mag-ICL ka, siguro mga times 3, mga 130 to 150,000 per eye. Kasi bibilin mo pa yung lens, no? Yung lens, o-orderin pa natin sa Amerika yon. So, bibilin Kasi, natin. Oo. kasali ba yan sa PhilHealth benefit o hindi yan kasali? Yung ICL, may konting PhilHealth benefit yun sa lens implantation. Kailangan lang naming i-check kung yung pasyente pasok doon. So, kasi Okay. may ano yun, may pre-approval, may mga government things yun. So, we usually check first kung pwede sila o hindi. Yung Pero, laser? yung laser wala talaga kasi laser is considered parang as a cosmetic procedure. Alam mo yun, yung mga botox, yan. Hindi Ganun. siya, Tama. oo, Dapat hindi naman kung kailangan mo oo. talaga siya, no? Parkehan yun Oo. Oo, kasi yung insurance companies, kahit sa US, kahit sa abroad, they don't honor laser surgery as something na disease. Kagaya sabi ko sa inyo, di ba, kanina, hindi siya Oo. disease kasi pwede ka na magsalamin, pwede ka mag-contact lens. So, ang sinasabi nila is since hindi ito disease, hindi ito covered by the standard insurance. Siyempre, pag hindi kinover ng insurance, hindi rin ko-cover ng PhilHealth kasi yung PhilHealth is medical insurance ng Philippines. So, hindi Yes. kami makapalag kasi yun ang rules. Pero kung importante naman para sa iyo yun, I think you will prepare for it. Ano po, yung, ano sabi niya, 100, did you say 130,000 until Yes, kung up to ICL, oo. 160 kung ICL? Opo. Oo. Yes, Tapos kasi yung isa, 50 to 60 per eye. We're talking of yes, per eye. Per eye. oo. kasi Hindi, yung importante mga din po, sorry, Doc Robert, importante din po na trusted ninyo yung gagawa sa mata. Remember, mata po ito, mata. Pag nawala yes, yung eyesight mo, mamumroblema po tayo, hindi ho ba? Kaya nagmamatter po ang kredibilidad at True. yung expertise Experience. ng gagawa. Kagaya ni Dr. Ang. No, hindi, kasi baka kung sino-sino lang yung mag-ooperate sa iyo, Doc. Oh, Diyos ko po, tapos nawala yung eyesight mo, Ay, hindi Diyos. na maibabalik. oh, usually yung Oh. patients, nagre-research sila kung saan sila Yes, pupunta yes. or Yeah, they ask for recommendations from their friends, of from Oo. their course. Yeah. relatives. Kaya usually some of them, they go shopping, they go to one place, they go to one place, they go to us. And then sinasabi ko lang naman sa kanila na it's your choice where Of you want course. to go. Pero Oo. you experience the care that we give you here, you experience the screening kasi yung magagawa lang naman natin before surgery is screening and we try to show everybody na we're probably the most thorough kasi kailangan i-test mo lahat kung Totoo hindi yan. hindi mo alam, 'di ba? So Oo. mahaba yung screening namin kasi maraming steps pero ini-explain ko kasi sa kanila bawat step para naintindihan nila, kaya pala ginawa mo ito kasi ito yung hinahanap natin. Ito hinahanap natin. And pag lahat yan, check. Di pasado ka, qualified, then we can proceed. Then you choose. Kasi ibang tao, pasado siya sa LASIK, pasado siya sa ICL, pasado siya sa lahat And then anong gusto mo para sa mata mo, di ba? Kasi investment nga yan. Oo. Investment yan sa sarili mo. Parang ano lang yan, parang makeover, di ba? Yeah. Investment yan sa sarili mo So, it really augments your quality of life. Kami kasi parang, di ba, yung parang we do this to give you better quality of life. Convenience and quality of life. Yes. Maganda yung assessment na ginagawa Kasi nung sinabi mo, Doc, sa LASIK, mamimili ka. Kung matanda ka, baka mas gusto mong ayusin yung mas malapit mong vision para hindi ka nauuntog, di ba? Correct. Iba-iba yung needs. Alam mo, you'll be surprised. Some people want this, some people want that. And kaya hindi pwedeng AI ito na parang ipapasok mo lang yung test sa AI tapos lalabas na ito gagawin. Hindi kasi meron pa ring conversation between the doctor and the patient. Meron pa ring building of trust, di ba? Kasi you have to trust the person who will touch your eye. Di ba? You have to trust that Doc, pwedeng malaman ano yung komplikasyon? Sabi mo So, mabilis naman no? Pero Yes. kung hindi marunong, ano yung reversible ba yung Mabubulag ka. Hindi naman mabubulag. Kasi ngayon, actually karamihan ng bagay ngayon, may solusyon na Ang maganda kasi sa technology, umandar na tayo to a certain stage na we know a lot about the eye and we've developed a certain procedures as troubleshooting for another procedure. For example,
kung laser eye surgery at LASIK, kay LASIK, PRK, or SMILE, yung main kalaban mo is numipis yung cornea. So pag numipis, humihina. Kami kasi may test machines kami to check kung masyado bang delikado na itong ganito kanipis, di ba? Pero it's still an estimate kasi based on previous experience and test. Who knows what will happen 20, 30 years. Pag humina yung cornea mo, ang pinaka-importante kasi is merong procedure na patibayin yung cornea para hindi ma-deform. So may paraan kami para wag kang lumala. Pero ang pinaka-importante doon is dapat yung doktor mo, pinababalik ka for regular check-up. Yung mga inoperahan namin, pinababalik namin yan kahit 6 months, yearly. Hindi pwede yung parang ginawa kita, babay bumalik ka na lang 20 years from now. Hindi pwede gano'n. Kasi tawag namin doon continuing care. Di ba? Di ba? Pag ikaw, gusto mong titingnan ka ng doktor mo regularly kung inoperahan ka niya. Di ba? Hindi yung parang babay na, bahala na kung anong mangyari sa'yo. Kami, hindi. Part of Asian Eyes continuing care is you come back at least once a year. Diba? Para sinasabi ata, Doc, ni Ate B, pag botched, di ba may mga nangyayari, botched operation. Yes. Kahit sa mga papaganda, nangyayari yung botched operation. Yes. So what happens pag botched? So pag botched is infection or nagkamali ng tira yung laser, dapat merong paraan yung doktor para i-reverse yan. So meron kaming mga, as I said, meron kaming procedures that can adjust the grade. For example, yung ngayon kasi adjust the grade, di ba? Nagkamali yung grado, kulang, sobra yung treatment. Kaya namin i-adjust yan. Basta yung doktor mo experience enough to measure. Kasi importante yung measuring, di ba? Parang pag sumobra ka o kumulang, gaano karami ba yung gagawin, di ba? So, kailangan timplahin ulit yan. Pag may ibang sakit, kagaya nung nabanggit ko kanina na diabetic retinopathy, pwede ba sa ganyan o bawal sila sa ganyan? Bawal yung diabetic retinopathy, bawal ang glaucoma, at bawal ang cataract. So, parte ng responsibility nung nagsiscreen na doktor is tingnan lahat yan bago ka sabihing pasado ka. Kasi, honestly, the patient doesn't know, di ba? The patient relies on us. Diba? The patient relies on us. So, we need the experience of the doctor plus the test. Kasi yung test doon talaga dapat lumabas yung kung ano yung mga predisposing na risk. Kasi pwede namang wag gawin Di ba? Pwede namang, hindi ka pwede. Magsalamin ka na. Magsakay, sorry. Magsakay. Kailangan magsalamin ka na lang. So, kahit disappointed yung patient, hindi ako takot magsabi nun. Kasi nga, in the end, para sa pasyente yun na hinihindian mo rin sila, di ba? Hindi naman lahat pwede. Doc, anong mangyayari kapag pinili? Sorry, yung pag halimbawa dahil may diabetic retinopathy ka and you push through with those procedures, anong pwede mangyari? Lalong lalala ang problema mo. Hindi naman. Hindi lang lilinaw yung vision. Hindi naman lalala. Pero hindi lang lilinaw yung vision. Then magtataka yung patient, hindi nag-improve vision ko. Di ba? Okay. Sige, Ate B, good. Question. At what age mainam na magpa-opera sa mata? Kasi 'di ba pag tumatanda tayo, mas marami na ring mga sakit sa katawan, baka hindi ka na pwedeng operahan. So yung refractive surgery kasi, the patient age is from 18 to 60. 18 to 60. Pag lampas 60, bihira na operahan ng LASIK, ICL, bihira na operahan yun. The most common age, the pinaka-popular, is 20 to 40 kasi yung mga bata. Pero ngayon kasi na meron kami ng supracore at meron kaming solusyon, nagiging popular na rin sa 40 to 60. Kaya yung mga pasyente, hindi kasi alam ng mga 40 to 60, meron pala kaming ganun Sana kung alam nila, then pupunta sila sa amin, di ba? So kung alam nila yon, then we can check. Total, kung hindi safe, sasabihin din naman natin no. Pero alam nila kung pwede o hindi. So ngayon, 40 to 60-year-old na presbyopic, na merong kombinasyon ng nearsighted, astigmatism, kaya na natin yung ngayon. Punta lang sila sa akin and then we will check that. So, ibig sabihin the tests can be done, yung initial screening can be done in any of your branches, but the actual operation, will be done in Rockwell. Walang ibang branch na pwede yung operation.
Correct. Meron kaming sa Rockwell, sa Trinoma, tsaka sa Alabang. So, Mm. meron kami sa Alabang. So, kung saan ka malapit, may North, may South, tsaka may gitna. Yung gitna yung Makati eh. So, yung mga taga Metro Manila pupuntang Makati, yung mga taga South pupunta sa Alabang, yung mga taga North, yung mga taga Caloocan, Bulacan, Bulacan. Pampanga, Oh. doon sila sa Trinoma. So, doon lahat Yes. is-screen. May Ah. screening, complete screening test yung lahat ng yon. Mm. Tapos, after that, tsaka namin gagawin sa Rockwell. So, Mm. hindi lang ako yung refractive surgeon sa Asian Eye. There are like 5 of us. Kasi Mm. hindi ko kaya manduhan lahat yun eh. Yes, yes, yes. Oo. Sobrang dami. Sobrang Sobrang dami. Hindi naman, dami. hindi naman tutulog si Dr. Bobby. Ay, Doc, eto, may isang pasyente, kunwari may pasyente pupunta sa inyo for problema sa mata, no? The whole process, Yes. the whole series of tests, etc. How long does it take? Kasi maraming balikbayan. Di ba? Yes, Gusto correct. magpa-opera. Dali sa Amerika Yes. o Europe. Oo. UK. How long, Ako at ilang araw dapat ang ialak mo? So, ang ginagawa namin, sa simula, we will do a preliminary check-up, grado, glaucoma, cataract, silip, less than 30 minutes yon. Hmm. If at that point, sabihin niya, Doc, pwede ba ako magpa-screen for refractive surgery? Kukumpletuhin namin yun in 3 to 4 hours. So, dire-diretso na that same day. Para alam mo na, bago ka umuwi, alam mo na kung pasado ka o hindi. If LASIK ang gusto mo, next day pwede nang gawin or 2 days later. Tapos, we need you to stay for about a week before you fly out. So, kung may plano kayong umuwi sa Philippines, di ba? Yeah. Mga ganon, ang dami naming balikbayan din na patient, no? Pag mag-i-email na sila sa amin, dadating ho ako ng November 5, aalis ako ng November 15. Ano ba pwede namin gawin? Aayusin ko na yung schedule na pagdating nyo, next day, screening, next day, laser, check-up ganito, check-up ganyan. Everything goes well, alis na kayo. Tapos, balik na lang kayo dito once every 1 to 2 years pag nagbabakasyon ulit sa Pilipinas. So, mga 10 araw. Pag ICL, mas mahirap. Kasi yung ICL, gagawin, actually, custom-made yung ICL. Kaya siya mas mahal kasi gagawin pa siya sa Amerika. So, that takes about a month to arrive, 3 to 4 weeks. Pero sa mga super taas lang yung nagrado, majority pa rin is below 500. Majority of patients. Ngayon. Ayun. So, parang full service siya lumalabas, ano? Basta Correct, full pa-schedule service. mo lang, kaya siyang gawin actually sa free time mo. Lalo na siguro yung mga nandito, yung may pumapasok, politiko. Yes. Ang dami ng kliyenteng gano'n na busy. Everyday busy, Doc. Yes, may Sabado kaming clinic. So kung gusto mong Sabado, pwede. So ang kailangan lang is you get in touch with us. Meron kaming email sa Asian Eye Institute or sa website or sa Facebook. Tingnan mo lang doon. Magpapasok ka lang ng inquiry doon. Sasagutin ho namin yon. So kung may tanong kayo, gusto niyo magpa-schedule, saan kayo, taga saan kayo, kung saan pinaka-convenient sa inyo, doon namin gagawin. No? May mga nakikita tayo, Ate B, may mga edad na, pero wala pang grado, ano? I wonder what they do. Bakit ganun? Ba't tayo, medyo bata pa tayong dalawa, Ate B, wala pa tayong 60, pero may nahihirapan na tayong magbasa. Ba't yung iba, Dok, hindi naman? Anong ginawa nila na hindi namin ginawa? Actually, may mga tao kasing maswerte, alam mo na parang aging yan, di ba? Pag may nakita kang 65-year-old, pero mukhang 50 lang, di ba? Kasi their genetics are such na hindi sila masyado tumatanda. So sa mata, meron din gano'n, hindi gumagalaw grado, o yung pupil nila maliit. Pag mas maliit yung pupil, mas sharp yung vision. So may mga ganong factors tayo na individualized factors na hindi masyadong nag-aging. Pero majority still age. Hindi, ang point ko is parang wala naman kaming ginawang mali na parang inabuso kasi namin yung mata namin. Kaya tingnan mo, ayan tuloy. Babata ka pa, may ano ka na, nahirapan ka na. Hindi naman ganoon. Talagang genetics yun. Hindi naman ganoon. Pero for over the past 10 to 20 years, maraming studies na nag-show na yung mga kabataan ngayon na parating online, kasi school ngayon is all online, iPad, computer, talagang mas prone na humaba ang eyeball. At pag humaba eyeball, kasi nagsusquint, tumataas ang grado. Kaya if you see any typical classroom of kids, siguro more than 70% are wearing glasses. It's because of what we're reading, no? Ganoon. Kaya pag bata, ibang usapan. Ang bata,
na mga 5 to 10 years old, ang latest finding is gusto nating i-encourage yung school at yung parents na 1 hour a day outdoors para nakafocus sa FAR. 1 to 2 hours a day. Pag bata. Pag matanda, hindi na masyadong effective yon. Pero Ayun. pag bata, mga 5 to 10 or 5 to 12 years old, kaya importante yung sports, di ba? Maraming nagsusports, mga ganon. So outdoors para sa bata. Pero sa matanda, wala, huli na. Kailangan ayusin na namin yun with refractive surgery. Sige po. Pagbigyan ka namin ng kontak sa katawan, ang pinatari ng under ni Dr. Bob na tayo sa babayan ng mata. And of course, kung gusto naman with Dr. Robert sana magkapuang po siya. Good luck po kung makakapagpa-schedule kayo sa sobrang busy ni Dr. No, We will accommodate you. We will accommodate you. Email lang kayo. Pasok kayo sa Facebook, Instagram ng Asian Eye, website. Tawag kayo sa amin and we will accommodate you. Yeah. And the options are there. You have a bunch of options. The decision is going to be yours, no? Yes. Thank Okay. you. Thank you, Doc. Thank Maraming you. salamat. Nice to see you again kahit virtual lang, Salamat, hindi Bernadette. face-to-face. Salamat, Alvin. Thank you. Bye-bye. Hindi Dr. Robert. tumatanda. Oo. Partner. Maraming salamat po si Dr. Robert Ang, ang Senior Consultant. ng Asian Eye Institute. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka, Doc. Thank you. Until next time. Bye-bye. Thank you. O yan po importante din na malaman po natin anong options natin. Kasi a few years back, 10 years ago, limited yung options. Ngayon, ang dami niyo pong option. Depende sa budget. Totoo Totoo. lang ba? Sinabi naman niya, diba? Mahal pala. Pero yung mata mo, pag nasira, wala ka ng sense of sight. Oo. Hindi naman pwede na ang kamay mo gawin mong sense of sight. Ito lang yun. Pag nawala po ito, naku, lagot po tayo. Ang daming function natin na hindi natin magagawa without the eye. So, maybe pag-ipunan siguro at malaking bagay din yung 62. Magkano daw sabi niya? 50 to 60,000, ha? Ayun Sa ako. Pero LASIK. alam nyo, ako naman din, ang laking bagay yung sinasabi ni Doc, 25 years, 30 years, yung experience, wag po natin tipirin yung mata natin, ha? Oo, kailangan pa rin track record, lalong-lalo na, kapag nasira yung matang yan, yung quality of life mo ay talagang apektado na, no? So, ayan, thank you so much kay Dr. Bobby Ang. Sana ho sa uulitin. May iba pang mga topics sa mata na hopefully maimbitahan ulit natin ang Asian Eye. Magpapaalam na po kami ni Alvin. Ako po ang inyong Ate B. Bernadette Zambrano Aguinaldo. Syempre, ingatan natin ang ating kalusugan dahil kapag tayo healthy, happy. Ako po si Alvin Olchico hanggang sa susunod na edisyon ng Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank Bye. you. Bye.